5:55 ng umaga, marami po ang tumutok sa unang paghaharap ng 5 kandidato sa pagkapangulo. Sino nga ba sa 5 ang bumihag sa puso ng marami? Para pag-usapan yan, makakasama natin ang chair ng UE Department of Political Science, si Professor Eric De Torres. Magandang umaga po sa inyo, Prof. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Sir, abay, hindi na ako kayo papaligoy-ligoy pa. Sa unang debate po ng mga kandidato, sino kaya sa kanilang impressive kung meron man sa inyong pananaw? Para sa akin pong pananaw, nakita ko po na medyo nakaungo si Mar Rojas. Para po sa aking pananaw po. Nakita po natin na mas konkreto yung kanyang mga sinabi. Although, syempre po, nung mga bandang kalagitnaan, nagkaroon po sila na medyo igtingan ni Vice President Binay. Pero overall, masasabi po natin na medyo may diin, lalo na yung bandang closing, closing statement niya. Sino naman ho kaya ang tingin nyo lumagpak? O ibig sabihin, hindi masyado bumandera? Well, marami o mataas yung expectations kay Senator Miriam Defensor Santiago. Tingin ko maraming mga tanong na medyo hinalihis yung kanyang sagot. Makikita din natin na perhaps siguro yung kanyang na-erase yung kanyang condition doon. Yun tingin ko medyo mataas yung expectations kasi syempre nung prior to this debate, 'di ba pagka may mga mga line siya talagang inaabangan ng mga kabataan. So do you think itong presidential, first round pa lang naman ho ito, do you think ito ho nakapag, yung mga kababayan natin nanood kahapon, nakapag-isip-isip na? Base doon sa resulta ng mga napanood nila. Tingin ko Lalo na yung mga yung mga undecided. tingin ko ang panalo dito yung taong bayan eh. Kasi mas nakita ng taong bayan ano yung pwedeng ihain ng mga taong ito. Siyempre pag nandun, makikita natin nakakakaba din at saka ang dami ng mga ibang mga presidentiables na nais nilang magsalita pa pero limitado ka ng oras eh. Tingin ko dyan, maraming kababayan natin na persuade. Nakatulong ito kasi mas nahimay yung mga issues na kung saan nakaka-relate yung ating mga taong bayan. At Okay. tingin ko hindi pa ganun din naman na ka-fluid na masasabi natin na decided na yung ating mga ang taong bayan. Prof. Torres, no, para sa mga professor, learned people like you, mga scholar, etc., marami nagsasabi na si Mar Rojas. No? Pero pagdating sa social media, klarong-klaro na si Duterte yung panalo. Now, meron bang effect kaya yung positioning ng kanilang ng physical positioning, no? Kasi una si Binay, tapos nasa dulo si Rojas. I'm trying to connect this to what people are thinking or the perception kung sino yung nanalo at sino yung lamang. Tingin ko walang epekto yung positioning eh. Ang may epekto kung sino sa kanila yung mas maraming naikot. Tingin ko, yun yung labanan eh. Pagpalagay natin, katulad nung hagip dun sa debate, di ba? Mataas yung perception, mataas sa social media, yung participation ng Metro Manila and some other developed provinces in the south and in some other parts in the north. Ang tanong dyan, paano yung hindi lang naman kasi Metro Manila ang deciding vote? Maraming cluster ng vote sa regions kung saan makikita natin na nagmamatter yung kanilang boto. So, tingin ko walang kinalaman yung positioning eh. Time and time and again, lagi nating sinasabi na bakit steady si Binay? Bakit steady yung 20% niya, tumataas, bumababa, pero meron siyang meron siyang clout sa baba eh. It's because siguro masasabi natin na siya yung pinakaunang nagdeklara and from day one that he was in office, nakakaikot na si President Jejo Marbinay, Vice President Jejo Marbinay. So, doon makikita natin na nakaikot na siya. Yun ang positioning sa rating. Pero what about yung physical positioning doon sa debate mismo? Nakikita mo si Binay. Kasi para sa akin may effect eh. Okay. Na nasa dulo si Rojas. Tapos si Binay nasa unahan. Parang ang layo na eh. Ang layo. I think yung physical arrangement has nothing to do naman eh. Okay. It's really how substantive they answer and the programs that they ought to provide for the people. So tingin niyo, Prof, nasagot ng mga kandidato yung mga katanungan sa kanila? Did they answer it properly? Tingin ko nasagot naman, maliban lang tingin ko kay Senator Miriam Defensor Santiago. Maganda kasi nakikita natin nagbabatuhan na hindi na katulad nung before na personality. Ngayon, naghahain na sila ng maaari nilang pwedeng magawa
based dun sa mga issue na tinatanong sa kanila. Makikita natin ano yung plano nila pagdating sa edukasyon, ano yung plano nila pagdating sa kabuhayan, ano yung plano nila pagdating sa Mindanao. Nakikita natin dito, nagtatagisan ng kung anong plataforma yung pwedeng maihain ng bawat kandidato. Can you say, sir, na nag-mature yung mga kandidato na rin natin compared noong 1992 na mga debate na binabanggit ni Senadora Miriam, kumpara dito sa debate ngayon na parang mas focus sila instead of magbanatan sila, mas focus sila doon sa mga plataforma. And why do you think na yung plataforma nila ang sinusulong nila dito? Ang laki ng pagbabago. Una sa lahat, iba na ngayon yung effect ng social media, ng media as a whole. Kasi napakalaki ng participation ng civil society organizations at ang media. At maganda tong exercise na to because people now are actually compelling candidates na, hindi lang personalidad, hindi lang dahil sikat ka, hindi lang dahil celebrity ka. Bagkus ano yung pwede mong maibigay sa amin? Kasi ang tinitignan na ng mga tao yung long-term solution. Hindi lang basta pwedeng katulad nung before na although there are some isolated or there are still cases pagdating sa baba na talagang may mga personalities pa rin din. Pero sa national level, talagang kinocompel na ng mga tao na, ano yung pwede mong magawa? Nag-exchange notes na sila na, bukod dito, itong kandidatong to, ito yung nag-iisip na ang taong bayan ngayon. Hindi kaya dapat mag-improve ang ibang kandidato sa kanilang mga suot. Halimbawa, si Marojas was wearing white, na parang alang kadating-dating talaga. Sa susunod na debate, these types of things, the little things that they should improve on. Well, of course, siguro may mga image consultant din siguro yung mga presidentiables. Pero siguro, I don't know what Marojas is coming from. Pero siguro, mas formal, mas, kumbaga, simple, mas Pilipino. Ganun marahil ang, ang pinoportray siguro. There were moments na nagpapander sila with each other. Do you think it's helpful na sabi mo na, si Duterte lang yung okay, ganyan okay si Miriam, I don't see her dying in the next 20 years. Parang pandering na yun eh. Well, siguro kasi makikita natin yung unang round, personal eh. Bakit kailangan? So, kahit anong gawin mo, magsa-surface yung individual issues ng bawat isa eh. So, carry over dun sa mga second, third round eh. Sir, karamihan sa mga botante natin ay mga masa, walito sa atin, di ho ba? Sa palagay ho ninyo, sino ang tumatak sa isipan ng mga masa doon sa mga binitiwang salita ng lima na ito? Binay, Grace po, Marojas, Duterte at saka Santiago. Tingin ko, pagdating sa personal pong opinion, pagdating po sa mga masa, dalawa, si Duterte at saka si Binay. Okay, bakit si Duterte? Simpleng-simple, very consistent. Peace and order, ayusin natin yung corruption, bigyan mo ako ng 30, 60 days, ayusin ko lahat yan. Is it, let me ask you, as a political scientist, is it really the number one concern of the nation na let's talk about peace and order? Could it also be the reason why kinakagat ng tao, bakit popular sila Duterte, sila Binay, and the rest of them because of these issues? Dalawang bagay eh. Pwede mong tignan sa konteksto ng mga simpleng mamamayan, yung mga pangkaraniwang mamamayan, issue talaga ang peace and order. Talamak na droga, korupsyon, and so on. Ito yung mga problemang nakaka-relate yung mga pangkaraniwang tao sa Pilipinas. On the other hand, tinitignan namin bilang sa akademikong pananaliksik, hindi lang naman tinitignan mo yung internal. Pero pag tumakbo kang presidente, you're talking about foreign policy. You're talking about fiscal policy. What will be your economic policy? And these are basically issues kung saan kinokompronta na hindi lang nakapaloob sa bansa natin. For example, I was expecting na itatouch ng mas diinan ng malalim yung issue ng West Philippine Sea because it's a growing problem nowadays na eventually magiging challenge yan sa susunod na presidente. What about climate change? What about food security? Hindi lang ito masasalamin yung isang aspeto ng peace and order lang. Maaring sa Metro Manila, isang malaking problema natin yan dito. As a person coming from the academe, at napalood natin yung round 1, matagal-tagal na rin tayo hindi nagkaroon ng ganitong klaseng debate, How can we improve this sa round 2? Ano ang gusto mong makita sa round 2? Tingin ko sa round 2, para sa akin, mas habaan. 90 minutes, 90 seconds, ang bilis.
Siyempre, although doon mo rin makikita yung talas ng isang kandidato kung saan for that time frame, maipapahayag niya kung ano yung gusto niyong sabihin. Pero sa dami ng issue na gusto mong idiin, marami kang masasabi at gusto pang sabihin. Ang tingin naman ng ilang prof, hindi kaya parang hindi rin maganda ito because nagiging platform lang ito ng mga pahayag nila. Pero on the other hand, pag naupo na sila, baka ito yung pang-come-on, di ba, sa mga botante. Na hindi naman talaga, wala naman talaga laman. Puro pangako lang, empty promises. What do you think? Tingin ko, siguro sa susunod na round, hindi ko alam yung magiging mechanics, mas may participation coming from the audience. Kasi one-sided lang meron ng ready questions. You mean yung questions coming from the audience? Yes, I think mas maganda yun and coming from different parts of the country. Why? Because I think iba yung concerns ng bawat lugar sa Pilipinas. Secondly, ito yun yung ganyang klaseng exercise, it's really academic because ang nakaka-appreciate niyan, tingin ko, yung mga middle, lower middle, upper middle. Pero tingin ko yung mga masa, andun pa rin yung challenge na kung paano natin mas dadalin sa kanila at mas maiintindihan nila na ito yung dapat kong iboto. Yun yung tingin kong challenge pa rin din sa atin. Kung paano natin maano yung mga kababayan natin na nasa lower class talaga. Professor Eric De Torres ng University of the East, maraming salamat sa Maraming salamat po. Thank you po for your time, for waking Maraming up early. salamat Thank you po. Thank you. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.